Okay, so again, good evening to all of you. This will be the next part. This will be part 5 na, no? Part 5 ng ating ALS tutorial for AOOP, part 5. Dashboard development pa rin tayo ng admin. So, recap, we already finished yung creating of index 2 for the admin. So, ito yon, index 2. Yung index 1 natin, ito yon, di ba? Yung index 1. So, yung index 2 natin is ito. Once you click home, lalabas yung borrowed transactions. So, halimbawa nag-borrow ka, may lalabas na ganito and then may pending. Okay, yan yung task natin later on dun naman sa student. So, dapat pag nanghiram yung ng libro yung student, magkakaroon siya ng task na ganyan. And then, there is a what we call approve and deny. Okay? And then, we have here the approve. Now, on the database, may changes na rin yan. Nagkaroon na tayo ng transactions dito which contains the transaction ID, student ID, the date borrowed, date returned, book number, and the status. So, example lang naman to. Mamaya, buburahin natin yan. Okay? Kasi kukuha na tayo ng data from the students. Okay, so let's go back here. Our task for today, tatapusin natin is yung logout. Okay, madami nang nagtatanong sa akin ito eh. Paano ba yung gagawin yung logout tsaka yung session checker? Actually, kaya hindi natin ganong tinatapos yan kasi ito yung pinakamadadali, itong dalawa. Na the logout and the session checker. So, when you say logout, ibig sabihin nun, okay, we will going to remove all the, ito no, we're going to remove the session, okay, of each user. Remember, di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag nating session once we log in. Okay, so nasan yan? So, if you're going to check your code, okay, yung code natin dito, makikita nyo rito, under verify admin, ayan o, may mga sessions tayo dito. So, itong mga sessions na to, nagre-reside yan sa memory nung browser natin and we need to remove that para makapag-login yung bagong user. Okay, so ito kailangan natin to. Dapat ma-remove natin lahat ng sessions, no, nung user na nag-login. So, litan lang natin to and then yan, para hindi na tayo mag-alt tab. No, yan, ganyan na lang. Okay, so let's now do the code para dito sa logout. So, of course, logout yan. So, it means we need to add another PHP code dito kay admin. So, si admin may logout. Okay, so we can click right click natin si admin and then we add new file. We call it as logout.php. Okay, on the logout, okay, yung code na ilalagay natin diyan will be very simple. Okay, tatanggalin lang natin yung mga session na meron yung table natin. So, that is by simply typing PHP. Okay, and then, first, we need to activate the session. Okay, session underscore start. Okay, di ba yan yung way para makapag-activate tayo ng session. And then, after that, you type here, session destroy. Okay. So, yung session start, para pagpasok kay logout, ma-verify niya yung lahat ng session and then after that i-destroy niya. So itong destroy, yan yung magtatanggal ng lahat ng session dun sa page. Okay, and then after that, of course, we need to redirect. Okay? Redirect natin yung page. So on the header, okay, magpalitan tayo ng location. Okay, location, papasok yan sa index. Okay? Index ng ano yan dito sa index ng yan, ng ALSA. Dito tayo pupunta. So that's why we have location slash index.php. Yan lang. Yan lang ang ilalagay natin sa logout. So it means after we do the logout, okay, dadalhin natin yan dito. Ito, no? So for example,
nandito tayo, take note na yung logout link is na kay nav. So, yung dalawang nav, nasan yung nav natin? So, includes, okay, under the admin nav, okay, babaguhin natin si admin nav natin. Okay, so ano muna tayo? Mag-view word wrap. Yan. Lakihan natin ng konti. Yan. So, di ba may logout tayo rito? Nasaan yung logout natin? Ito. So, ilalagay lang natin dito will be, yan. Okay? You just type dot slash nasaan ba yung logout natin? Nandito. So, mali pala. Mali yung logout. Sorry. Okay, copy na lang natin yung code or ano na lang natin, i-cut na lang natin yung code, cut. Okay, meaning lilipat natin yan. So, ililipat natin yan hindi kay admin. Dapat pala yung logout natin is nasa labas ni admin, which is nandito. Okay. So, ang mangyayari kasi, pag click mo yung logout, session destroy, and then, okay. So, tama. Dito na lang natin ilagay yung logout. Paste natin dito. So, ang logout is nasa labas, no? Katabi lang ni index. So, ang mangyayari niyan, pag tinapat ni admin kay logout, so, ito yung ipopoint niya, and then, wala na siyang dot. So, recta, okay, location index.php dun sa login natin. So, let's go back here. So, paano tayo pupunta kay logout? Pupunta siya by simply, kung nasa nav siya, isang dot and then logout. Punta na siya rito. Okay, kay admin nav 2, so hindi siya kay index, mapupunta siya kay logout. Okay, so nakuha. So, bakit dalawa to? Kasi, si admin nav 2 na kay ano yan eh. Mapupunta yan sa... tama, isa lang, no? Hindi, try muna nating dalawa. Yan. So, let's save this. Okay, refresh. And then, ayun, pag tinapat mo si logout, ayun, no? Tingnan nyo yung nandito sa baba. So, nakalagay dyan, tama naman, ALSA logout. Okay, so pag clinic ko to, ayun, pupunta rito. Tama. So, pag nagano tayo, subukan nga natin mag-type admin user index. Ayan, no? Kung napansin nyo, nagkaroon siya ng error. Okay? Undefined daw yung F name at saka yung L name. Bakit? Kasi, di ba remember, nung nag-logout tayo, nagano siya, binura niya lahat ng session. So, etong mga to, okay, magkakaroon ng error yan. Kasi, nabura lahat ng session nung nag-logout ka. So, nung nag-press ka nito, pumunta ka rito, lahat ng session, mabubura. That's why, if you will going to change this, halimbawa, gusto mo na kagad kay admin, okay, pagdating mo kay admin, ayan, magkakaroon ng problem yan. Okay, tama lang yan. It means gumagana yung ating code. Pero mali na may lumalabas na error na ganyan. Okay? So, paano natin i-fix yan? Okay, yung logout. So, nakakapag-logout na siya. Ang problema, nagkakaroon ng error. Okay, to address that problem, okay, gumagana na yung ano natin, yung ating code para sa logout. No? So, yung code natin sa logout is this one. Okay, take note yung logout natin nandito. Nandito kay ALSA. Okay, pinopoint natin dyan. Okay, so the next thing here is yung tinatawag nating session checker. Okay, so balik tayo dun sa code. Sabi rito, okay na tayo rito. Nagla-logout na siya. So, this is finished. Okay, ang problema ngayon natin ito, yung session checker. Kasi yung session checker, ginagamit natin yan to check if a page needs a session. Okay? Sino ba yung mga page na kailangan ng session? So, pag kay admin ka, no, if you were going to change this to ALSA/admin, okay? Pag nandito ka na kay admin, pag press mo ng enter, kailangan meron ka ng session checker dito. Kasi,
etong ano na to, etong page na to, yung admin index, kailangan niya na ng session. So, pagka na-access to ng user, okay, automatic makikita niya itong problem na to, which is hindi maganda tingnan. Okay, so dapat, yung admin folder, what I mean is this. Now, let's go back to our code. Ang ibig sabihin is, etong admin, ito nakikita niyo yung admin na to. And then, yung iba pa, yung courses, ano pa ba yon? Users, categories, books, courses, students. Dapat lahat yan, merong tinatawag na session checker. So, how do we create session checker? So, ang gagawin lang natin, okay, para magkaroon tayo ng session checker, is punta tayo kay admin. Yan. Okay? So, ito, user lang kasi to no? Take note, yung sa inyo, mayroong book, category, course, student. Yung kasi yung requirement nyo. So, dapat kompleto na yan. So, dito kay admin, we will going to create another file. We call it as session checker. Okay? Or, lagay natin session... Or, sorry. Admin session checker.php. So, ang gamit ni admin session checker is to check kung yung mga folder ba na to, yung mga nandito sa loob ng user, sa loob ng categories folder, okay, is kailangan lahat yon may session. Kasi kailangan mag-login sa admin di ba? So, it means itong si index 1, si index 2, yung view approve, yung mga yan, okay? Ito si view approve din na kailangan yan. Si index 1 at saka si index 2, kailangan merong session checker yan. Kasi, bago ka makapunta kay admin, index, tsaka index 2, kailangan, chine-check mo muna kung may session siya o wala. Ibig sabihin ng session is, naka-login ba siya o hindi. Kapag hindi siya nag-login, dapat hindi siya nakakapunta rito. Okay? So, what is now the code for session checker? Okay, dito kay admin session checker natin. So, first, we need to have a PHP code, and then maglagay tayo dito ng if. Okay? If, and then sa loob is set. Okay. And then, kailangan natin maglagay dito ng session. Okay? Siya yung mag-check kung meron bang session yung ating page. So, saan ba nakikita yan? Nakikita yan dito kay verify admin. Ayan Under verify admin, meron tayo nito. Ito yung chine-check natin. Yung first name, L-name, username, position. So, ang gagawin natin, may kulang tayo dito. Dagdagan natin to ng, di ba ang user, meron siyang ID. Okay, nasaan yun? Ito, meron siyang user ID dito. Okay, so anong ibig sabihin? Kailangan, kasama rin yun sa session. So, if you have only 4 session, I want you to add another session here. Okay, let's copy this. And then, yan, galing kasi rito yan Okay, so lalagyan natin to ng user ID. Okay, and then yung position palitan natin ng user ID. So it means check niya yung user, kukunin niya yan by means of username and password, and then pag nagtama or result is okay or correct, kunin niya lahat to as sessions. Okay? So, since meron ka ng session user ID rito, ito yung ang gagamitin natin kay admin session checker. So, ang gagawin lang natin is under verify admin, okay, kopyahin lang natin to. Yan. Okay, kasi pag nag-login ka, automatic meron kang user ID. So, yan yung i-check natin dito. So, if set session user ID, ibig sabihin, pag may laman yung user ID under the session, okay, or mali pala, dapat pala ito is kapag walang laman. So, meron tayong exclamation dito. So, ang ibig sabihin ng exclamation is not. So, if not is set user ID, ibig sabihin, pag walang user ID na session, ibig sabihin, yung bata or yung user is hindi nag-login. Okay, ngayon, kung hindi siya nag-login, saan dapat siya pupunta? Okay, dapat wala siya sa admin. Okay, dapat nasa, okay, change tayo ng header, dapat pag-loginin natin siya. Okay, so if you want the user to log in, so ilipat mo siya sa ibang location, 'di ba?
So, under the location, maglagay ka dito ng, ang session checker natin nasa admin, no? So, maglagay ka dito ng .index.php. So, itong index.php na to, ang patutunguhan nito is ito, yung index ng ALS. Okay? So, save natin yan and that's it. Okay na yung ating admin session checker. Now, saan natin ilalagay yan? So, dito kay index. Di ba? May index tayo. Okay, ang gagawin lang natin is after nung header, after the header, okay, copy na lang natin to and then paste. And then, dito, check natin yung session checker ng admin, ng index. So, paano yun? So, require once, okay, tawagin natin si admin session checker, .php. Okay, so i-require niya yan. So, ibig sabihin ng i-require, after niyang ipakita yung header, check niya muna, sandali, bago kita i-load. Okay? Tingnan ko muna kung meron kang session. Okay? Meron kang ganito. Meron kang user ID. Pag wala kang user ID, it means, hindi kita i-allowed. Hindi kita i-allowed na makita yung page na to, yung index, then dadalhin kita kay location. Okay? Dito, kay index. Okay? Which is yung ALS natin. Okay? So, let's try. Let's try that. Refresh. Yan. So, kita nyo to, no? I'm outside the, nasa ALS index ako. So, if I click admin, nag-type ako ng admin, okay, login. So, pumasok. Nakapasok siya. Di ba? Nakapasok. Okay? So, tatandaan niya, no? Ito yung index. Kanino ko ba linagay? Kay index 1. Okay, kay index. So, dito. Okay, ang gagawin ko lang, kakopy ko lang to. Copy. And then, I will go into logout. So, yun, no? Tama. Di ba? Pag nag-logout, pupunta rito. Ngayon, hindi ako magla-login. Hindi ako magla-login. Ang gagawin ko lang is, ipipaste ko yung admin index. Okay, dapat hindi ako makapasok dito kasi ang admin index is kailangan ng session. At linagyan na natin to ng session checker. So, once you enter, ayan o, kita nyo, hindi na ako makapasok kay admin index. Ayan, hindi na ako makapasok dyan. Okay? Bakit? Kasi hindi ka naman nag-login eh. Di ba nag-logout ka na? So, what is the cause of this? Ano sa tingin yung benefit nito? So, ibig sabihin, lahat ng pages, ganito ang gagawin natin. Lahat ng pages na i-create natin, lahat ng nandito kay admin, pwera lang itong mga view. Okay? Etong si index, si index 2, lahat yan dapat merong tinatawag na admin session checker. So, ang gagawin mo lang, copy mo na lang yan. O, then, i-paste mo na lang kay, kanino? Kay index 2. So, after ng header, paste mo dyan. O, gagana na yan. Okay? Ngayon, si user, kailangan din niya yan. So, under the user, di ba meron tayong index ni user. So, dito, sa taas, after ng header, ipipaste mo rin yan. Of course, babaguhin mo to. Remember, si index nasa loob ni user, so you need to put ... Di ba? Yan. Okay, ganun din kay... O, copy mo na lang to. Yan. Copy. And then, punta ka kay add. So, ito si add. O, paste mo dyan. Delete. O, ito si delete. Hindi mo na kailangan si delete. Okay, si edit. Yan. Lahat na may mga PHP. Yan. Yung gumagamit ng header. Yan. O, si get user, hindi mo na kailangan yan. Si index, meron na. Si save. Okay, ito wala na rin to. Okay? Hindi na natin lalagyan yan. Si update, hindi na rin. Si view, hindi na rin. So, yun lang. Si add, si edit, okay, si index. Yan yung mga lalagyan mo. Si view, wala naman yan. Okay, so let's try. So, I will go into login again as admin. Okay, nakapag-login ako. Nag-click ako ng, let's say, user. Ito, di ba? Kita ko to. Okay, ngayon, kokopyahin ko to, copy, and then logout ako. Okay, since nag-logout ako, dapat, pag pinaste ko dito, yung
user index. Remember, ang user index may session checker na. Remember, nag-logout tayo. Ibig sabihin na destroy yung session. So, once you press enter, yun, hindi ako makakapunta dun, class. Okay? Ayan, hindi ako makapunta. Nire-redirect ako dito. Okay? Ganon, class, yung mga nangyayari sa mga social media webpage. Di ba? Pag kay Facebook, pag nag-logout ka, okay? Kailangan mo ulit mag-type ng username and password. Okay? Ganon din dito. No? So, yan yung technique na ginagamit natin para secured yung ating website. Nagigets ba? Jamin, Jancel, Warren? Nakukuha? Medyo. Okay. Medyo. Kasama sa exam to So, kailangan yung maintindihan to. Okay. So, tapos na tayo dito kay session. So, yung mga nagtatanong, Sir, paano yung sa student? Meron din bang session checker? Meron din bang logout? Of course. Okay. Meron logout yan, no? For the student. Okay. So, finish na rin natin ang session checker. Finish. Okay. Okay, so hanggang dito muna yung recording natin. Okay, in this case, tapos na natin. Siguro dalawa na lang ang kulang natin na part dito sa ating admin. Okay, yung next video natin will be for the student account naman. Okay, so thank you very much for attending our video tutorial.